Ako po ay si Marivic Sevilleja, 53 years old, working as financial advisor. Inirekomenda ito ng isang kong kaibigan kasi during that time nagtatanong-tanong ako tungkol sa kung anong magandang supplement or magiging substitute sa gulay. During that time, gusto ko kasing maging vegetarian. Isang dahilan din ay yung aking mga anak ay hindi nakasanayan na kumain ng gulay. May family history kami no, yung tulad ng nanay ko ay may leukemia siya. So, nung nagpapatest ako ng mga lab test, so yun na-discover ko na mababa din yung hemoglobin ko. So, talaga kaya ito nakatulong ito sa amin. Nag-normalize yung hemoglobin ko nung inumpisahan itong gamitin. Ang low hemoglobin, nangangahulugan ito na ang katawan natin ay wala masyadong kakayahan na magdala ng oxygen ng mas maayos katulad ng dapat. Ang hemoglobin ay isa sa mga pinaka-importante na mga cell sa dugo natin. Ilan sa mga sintomas ng pagbaba ng hemoglobin lang yung mga sinabi ko, katulad nga ng pamumutla. Pero pwede ka rin makaranas ng pagkahilo. Ayan. Yung pagkahilo, lalo na kapag biglang tayo mo, tapos parang nahihilo ka, tapos parang hinihingal ka bigla at parang nagpapalpitate ka. Yan ang mga usual na mga sinasabi ng mga taong merong ganyan, mababa ang hemoglobin or mga anemic na mga tao. Okay. Isa sa mga recommendations natin sa mga to, again, katulad nung sinabi ni Ma'am dun sa video, makakatulong talaga ang wheatgrass. Bakit? Because it contains the highest source of chlorophyll of any green vegetables. And ano ba tong chlorophyll na to? It actually helps accelerate the growth of red blood cells. Okay? So, in turn, it increases the levels of hemoglobin. Diba? Yun yung isa sa mga malaking masasabi kong talaga. Yan talaga worth trying, lalo na kapag mababa ang hemoglobin. Kung hindi kayo, alam ko marami sa inyo dyan na hindi ako masyadong mahilig kumain ng gulay or green leafy vegetables. So kung hindi man, this may actually be an alternative for you. Tama po yung sinabi ni nanay na maaari talaga siyang makatulong para sa mga taong mabababa ang hemoglobin. Mga nanghihina, nanlalata, namumutla at para bang laging stressed. Baka kailangan natin ng konting glow ng hemoglobin natin. So this can actually help you. I think it's really worth trying the wheatgrass. For almost 10 years now, itutuloy-tuloy po. Siguro hanggang buhay na namin itong iti-take. Tinitake ito ng aming pamilya every first meal. First meal kasi nag-intermittent diet kaming lahat. Actually, hindi kami nagbe-breakfast. So, mga 30 minutes before lunch, doon namin siya tinitake. Yung walang sugar, yung walang yung walang tamis, yung walang lasa, yun ang pinakagusto nila. I can recommend this to everyone. Dapat po nila itong i-take kasi ang wheatgrass na na-research ko din ito ay mayaman sa vitaminan A, C, E, iron, magnesium, calcium at amino acid. Sa palagay ko kahit may sakit o wala o kahit na healthy ka, kailangan mo itong i-consider talaga na i-take everyday kasi talagang maganda yung effect nito sa katawan ng tao. Makikita ito sa mga blood test mo kapag kung may problema. It's easy to get healthy with Easy Famax Wheatgrass. Mahalagang paalala, ang Easy Famax Wheatgrass ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.